Tumingala si Camila. Itong babaeng to, ano ang gusto niya? Sumama agad ang mood ni Camila nang makita ang babaeng nasa harapan niya. Yes, sinubukan ni Camila na tumugon ng propesyonal. Ikaw ay inutusan na pumunta sa office ni Mr. President. Now, mukhang nahihirapan ang sekretarya na sabihin iyon kay Camila. Natahimik sandali si Camila, sa office ni Mr. President. Oo, ngayon, iwan mo na kung ano man ang gagawin mo ngayon. Hinihintay ka na ni Mr. President. Pagkasabi niyo nang may mabigat na loob ay umalis na ang sekretarya. Kailangan niyang pumunta sa banyo saglit para umiyak dahil pinagalitan siya ng kanyang amo na mahal niya. Samantala, atubiling isinagawa ni Camila ang utos. Sa loob, mabilis ang tibok ng puso ni Camila. Ano ang gusto ng lalaking narcissistic na iyon na gawin ko sa kwarto niya? Ngayong araw na ito, marami talaga akong malas. Sayang naman. Nasa harap na ng kwarto ni Mr. President si Camila. Ilang beses na huminga ng malalim ang babae. Kailangan ba talaga kasama ko siya sa kwarto? Makalipas ang halos 5 minuto, nasa labas na ng kwarto si Camila. Sa wakas ay kumatok siya sa pinto. Agad naman siyang pinapasok ni Steven. Muling isinara ang pinto. Ayan, pwede na agad si Camila tingnan ang figure ni Steven na nakatuon sa mga mahahalagang file na iyon. Ang sabi ng sekretarya mo ay inutusan ako ng personal na pumunta sa iyong silid, sir. Pwede ba kitang tulungan? Tanong niya. It took about 15 minutes since I told you to come. Are you an official? Sabi ni Steven habang nakatingin sa relong hawak niya. Nakatingin sa kanya ngayon si Steven. What took you so long to come, Miss Temptress? You're so much of my time. Muli, ang lalaking ito ay laging nakakapag-alab sa damdamin ni Camila. Ako dapat ang nagtatanong, ano ba ang inutusan dito? Marami akong trabaho, sinasayang mo ang oras ko, sagot ni Camila. Hindi talaga siya natakot, kahit na ang lalaking nasa harap niya ay sarili niyang amo. Mas concerned si Camila sa pride niya dito. Dahil naabala siya, ngayon ay sinisisi pa siya. Hindi hahayaan ni Camila na mangyari iyon. Tumayo si Steven. Ikaw, ano? Hinahamon pa siya ni Camila ng ganoong tingin. Humalukip-kap ang babae sa harap ng kanyang dibdib. Diretso ang tingin niya sa dalawang eyeballs ni Steven na matalim na nakatitig sa kanya. Nagulat si Steven, kahit na alam na niya na ang babaeng ito ay isang babaeng naglakas loob na lumaban. Magtrabaho ka sa akin. So what? I work with you doesn't mean you can treat me like that. Kung masungit ka, may karapatan din naman akong lumaban. Ngunguso si Steven. Listen, you are working with me. So, you must obey what I sabihin mo gawin mo, sabi ni Steven. Ipinakita niya si Camila na alpha dito. Unfortunately, ang kinakalaban ni Steven ay si Camila. 1 oras, sagot ni Camila. Nakakalito si Steven. 1 oras, ano? Give me 1 hour. Babalik ako at ibibigay ko sa iyo ang resignation letter ko. Ang pagmamataas ni Camila ay nasabi niya iyon. Kung tutuusin, naisip ni Camila na hindi siya comfortable na nasa iisang opisina ang lalaking nakasama niya 4 na taon na ang nakakaraan. Kahit papaano ay nagpatuloy na magkaroon ng masamang damdamin si Camila. Aalis na sana si Camila sa lugar na iyon, ngunit napatigil siya sa sinabi ni Steven. Bibigyan kita ng $10,000 cash. Pagkatapos mong gawin ang gusto ko. Agad na huminto ang paggalaw ng kamay ni Camila sa sandaling iyon. Pero hindi siya lumingon. Tumahimik ka lang. Gustong malaman ang higit pang mga alok mula kay Steven. Panay ang tingin ni Steven kay Camila. Kung tutuusin, gold digger pa rin siya. Ang mapang-akit na babaeng ito ay hindi nagbabago kahit kaunti. $10,000 for pretending to be my girlfriend. Be kind and affectionate in front of my parents. After you do that, you will get those $10,000, mas detalyadong paliwanag ni Steven kay Camila. Noon lang ibinaling ni Camila ang kanyang katawan. Ano bakit? Umupo si Steven. Maupo ka muna, makinig ka sa alok ko. We make a deal. Dahil medyo kaakit-akit sa pandinig ni Camila ang alok, sinunod ni Camila ang utos. Nakaupo na siya sa harap ni Steven. Anong deal? Tanong ni Camila. At bakit ako? Wala akong choice, sagot ni Steven. Ngumuso si Camila. Hindi ako interesado, sagot niya. Nakatayo na ulit siya.
$20,000. It is easy money. Huwag kang magpakatanga, babae. Alam kong mahilig ka sa pera. Kahit na palagi kitang binibigyan ng maraming halaga kada buwan. Pero ito ang maaari mong dagdag na pera para sa pamimili. Ano ba ang pinagsasabi niya? Routinely give me money every month. Is he daydreaming right now? Camila really didn't understand the point of the man in front of her. Ngunit ang tungkol sa $20,000, well, medyo tinutokso ako, na maaaring mabuhay sa susunod na ilang buwan. At tama siya, ito ay madaling pera. Nag-alinlangan si Camila, dapat ba niyang tanggapin ito? Paano na? Pumayag ka ba? Tanong ni Steven. Ano ang trabaho? Nagpapanggap lang na manliligaw ko sa harap ng tatay at nanay ko. Naiinis ako sa inaalok nila sa akin. Tumanggi akong mapapantayin. Binigyan ko sila ng dahilan na may manliligaw na ako. Pinadala nila ang girlfriend ko. Sa kanila, nagsimulang magpaliwanag si Steven. Nakinig ng mabuti si Camila. Iyan lang. Oo, yun lang. Well, mukhang napakadali. Okay, pumayag ako. Good deal. Inilahad ni Steven ang kamay niya. Tumayo si Camila, saka umiling kamay na iyon. Deal. You'll come with me. I will pick you up. Saan ka nakatira ngayon? Sabi ng mayordomo na matagal ka daw nawala. Ano ang sinasabi niya? Bakit ba lagi siyang nagdadrama? At ano ang sinabi niya? Sunduin mo ako. Kung susunduan niya ako sa bahay, makikilala niya ang mga anak ko. Agad namang umiling si Camila. Ayaw niyang makilala ni Steven ang kanyang mga anak. Natatakot siyang maaga sa kanya ang kanyang mga anak kapag nalaman ito ni Steven. Hayaan mo na lang maging sikreto. No need. Dito na lang tayo magkikita, sagot ni Camila. Iyon ay medyo kaina-hinala para kay Steven. Pero pumayag pa rin si Steven. Okay, we got a deal. Now you can go. Pero nung pupunta na si Camila, may sinabi ulit si Steven. Nakalimutan ko. Pag dumating ka bilang manliligaw ko, pupunta ka sa girlfriend ko na 4 months pregnant. Agad na umirap si Camila. Ano? I cancel. We don't have a deal. What's with that ridiculous request of yours? No, I don't want that. Forget our pact. Sabi ni Camila. Hindi pa rin sumasagot si Steven. Pero humakbang siya para lapitan si Camila. You don't have a choice, Camila. Gawin mo na lang ang sasabihin ko. Itinulak ni Camila palabas ang dibdib ni Steven. Hindi, magre-resign na ako. Hindi na napigilan ni Camila ang galit. Nagsawa na siya. If you dare to step up, I'll make you regret it for the rest of ang buhay mo, sabi ni Steven. This time, hindi siya nagbibiro. Napakatalim ng titig na iyon. Laging nakukuha ni Steven ang gusto niya. Kaya, sa pagkakataong ito, makukuha rin niya. Hindi siya pinansin ni Camila. Nanatili niyang nakabukas ang pinto. Alam mo, Ms. Camila, kahit mag-resign ka na sa kumpanya ko, sigurado ka bang mapapasukan ka sa ibang lugar? This time, nakuha ng mga salitang iyon ang atensyon ni Camila. Anong ibig sabihin yan? Tanong niya na may matalim na tingin. Ngumisi si Steven. Ito ang unang ekspresyong ipinakita ni Steven sa babaeng ito. At sa totoo lang, nagulat si Camila dahil ang ngiting iyon ay mas nakakaakit kay Steven ng 3 beses ngayon. No, focus. Binalaan ni Camila ang sarili. I'm not just anyone, Camila. I have power. I have rank. I have money. I am powerful than you think, ani Steven. Ipinagyayabang niya ang kanyang sarili. Naikuyong kaagad ni Camila ang kanyang mga kamao nang marinig iyon. Ito ang pinakaayaw ko sa mga mayayaman. Ganyan talaga ang pakikitungo nila sa mga katulad ko. I can make your name. Your face will get blacklisted from all companies. You will find it very hard to find work. It would even become impossible for you to get it. That I can do easily, woman. Ikaw, ano, wala ka namang magagawa diba? So, do as I wish. And you will be safe. Nakuha ni Steven na pumayag si Camila sa utos. At talagang nandidiri si Camila sa pagiging mahina niya sa harap ng lalaking iyon. Ngayon ang araw na makikilala ng ina ni Steven si Camila bilang ang manliligaw ni Steven. Tinitigan ni Steven si Camila mula ulo hanggang paa. Binigyan ng lalaki si Camila ng masamang tingin. Ano, bakit ganyan ka pa makatingin sakin?
Ano pa ngayon? Galit na sabi ni Camila. Hindi ka nahihiya, gusto mong harapin ang mga magulang ko ng ganito kapangit. Seryoso, babae. Ang lalaking ito, how dare he said that? Then what do you want me to do? This is your fault, sabi ni Camila na ayaw nang mag-abala. Follow me, sabi ni Steven sabay hawak sa wrist ni Camila. Tumanggi si Camila, ngunit nagpumilit pa rin si Steven. Bago makipagkita sa kanyang mga magulang, dinala ni Steven si Camila sa salon upang ayusin ang kanyang mukha at buhok sa paraang gusto niya. Huwag kalimutang bumili din ng damit para sa hapunan kasama ang kanyang pamilya. Hindi lang mga magulang niya ang pupuntahan, ngunit magkakaroon din ng ilan pang miyembro ng kanyang pamilya. Kaya kailangang tiyakin ni Steven na perpekto ang hitsura ni Camila. Tumingin si Steven sa kanyang relo. Hinihintay niyang lumabas si Camila gamit ang damit na napili niya. Naiinis si Steven. Masyadong matagal. Bakit hindi pa lumalabas si Camila? Akmang magpo-protest si Steven ay may lumabas na tumutulong kay Camila sa dressing room. Tapos na siya, excited niyang sabi. Natahimik si Steven. Get out, sabi ni Steven kay Camila na nandoon pa rin sa loob. Babae, huwag mong subukan ang pasensya ko. Sinumpa ni Camila si Steven sa loob. Makalipas ang 1 minuto, lumabas siya ng dressing room na may pagtatampo. Parang hindi komportable si Camila sa suot niyang damit. Ikaw ay isang napakawalang pasensya na tao, sabi ni Camila. Samantala, si Steven, natahimik ang lalaki. Tiningnan niya si Camila mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Camila ng dark lavender dress na kumikinang sa bidang. Haba ng bukong-bukong ang damit. Bahagyang nakikita ang cleavage ni Camila pero hindi nagpaparamdam sa babae na cheesy. Napakaganda ng pagkakaayos ng mahaba niyang buhok. Mukhang tuwid at maayos. Nag-freeze pa rin si Steven. Pagod na ako, huwag mo akong hilingin na magpalit ng damit. Ito na lang, sabi ni Camila, bagamat hindi siya komportable dahil bukas na bukas sa kanya ang damit na ito. Ngunit wala nang lakas si Camila na magpalit ng damit. Ito na ang ika-10 damit. Nakakagulat na mataas ang taste buds ni Steven. Si Camila ay nagpupumilit na mamuhay sa kanyang mga pamantayan. Ahem, nag-clear throat si Steven. Damn it, bakit kumirot ang puso ko kapag nakikita kong suot niya itong damit? Sinubukan ni Steven na gawing normal ang pintig ng kanyang puso, pero hindi pa rin pwede. Aaminin niya, napaka-charming ni Camila sa mga oras na ito. Sapat na iyon, komento ni Steven. Mas malalim ang boses niya kaysa karaniwan. Steven is trying to act casual, but his cheeks even look a little blush now. Narinig ni Camila ang sagot. Iyon lang. Nakahinga ng maluwag si Camila. Sa wakas, natapos na rin siyang magpalit ng damit. Agad na binayaran ni Steven ang damit at pumunta sila sa tirahan ni Steven. Dumating na sila. Bago bumaba, binalaan muna ni Steven si Camila. Don't be tacky. Remember, you are the girlfriend of a president of a mega corporation. The lover of a noble son. You must behave faithfully. You will judge by my parents and my other extended family. You can, embarrass me. Binayaran kita ng mahal para lang ngayong gabi, sabi ni Steven sa sarkastikong tono. I know, you're so annoying. I understand my duty already. You don't have to keep reminding me. Sawang-sawa na akong marinig. Hindi ako tanga, sir. Sinagot lang iyon ni Steven. Gustong kalmutin ni Camila ang mukha na iyon dahil sa inis ni Steven sa kanya. Ngunit buong lakas na lumaban si Camila. Lumabas na si Steven sa sasakyan niya. Naging gentleman ang lalaki sa harap ng iba at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Inilahad ni Steven ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Camila. Kahit ayaw niya, tinanggap ni Camila ang kamay. Inalalayan siya ni Steven palabas ng sasakyan. Medyo mahirap dahil sa damit na suot niya. Pagbaba nila Steven at Camila ay agad na sinalubong ng mga trabahador sa napakagandang mansyon na ito. Lumapit ang mayordoma kay Steven. Nagtipon na sila, tanong ni Steven sa butler. Yes, sir. Hinihintay ka na nila ng girlfriend mo, sagot niya. Tumango si Steven. Sige, kumilos tayo ng maayos, bulong ni Steven sa tenga ni Camila. Siguraduhin walang makakarinig sa kanyang bulong. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Camila. She's very nervous, syempre. Pero kakayanin ni Camila ang kanyang kaba.
Walang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Ang nakikita ay ang hitsura sa kanyang matikas na mukha. Mukhang kaakit-akit. Kahit dumaan sina Camila at Steven ay humanga sila sa maladyosang kagandahan na ipinakita ni Camila. Kaya hindi na sila magtataka kung ang kanilang young master ay nine-love sa isang babaeng katulad ni Camila. Nang tuluyang dumating sina Camila at Steven sa hapagkainan, lahat ay nagtipon doon. Nagkatitigan sila Steven at Camila. Sa pagkakataong ito, si Camila ay hindi nakatanggap ng magiliw na tingin. Isang appraising look lang. May isang bagay na ikinagulat ni Steven. Malamang, hindi lang ang pamilya niya ang nakaupo sa hapagkainan na ito, kundi pati si Ivana. Nay, talagang iniisip niya na nagsisinungaling ako, ha? Medyo nagpapasalamat si Steven dahil nagawa niyang pilitin si Camila na magpanggap na girlfriend niya. Please love. Muli, ipinakita ni Steven sa lahat ng naroon ang kanyang pagiging gentleman, na talagang wala sa karakter para kay Steven. Kaya medyo nabigla ang lahat nang makita iyon. Lalo na ang ina, hindi niya talaga ito gusto at tiningnan pa si Camila ng mapang-uyang. Samantala, si Ivana, agad namang bumaba ang ulo ng mapapangasawa sa kanya. Ang mga kamay niya na nasa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Ayaw na ayaw ni Ivana na makita kung gaano kamalumanay ang pakikitungo ni Steven sa hindi kilalang babaeng ito. Steven, paano siya naging ganito? Kahit kailan ay hindi pa niya ito tinatrato ng malumanay. Siya ay palaging isang malamig na figure ng lalaki at walang pakialam sa mga babae. Ang babaeng ito hindi pwede. Dapat may mali dito. Ayaw maniwala ni Ivana sa kanyang nakikita. Thank you honey, sabi ni Camila sa malumanay na boses habang hinahaplos-haplos ang braso ni Steven. Huwag kalimutan ang ngiti na kasing tamis ng pulot. Natigilan si Steven. Ngumiti din pabalik ang lalaki. Di ba sabi mo 4 months pregnant na ang girlfriend mo? Flat na flat ang tiyan niya. Mukhang hindi naman talaga siya buntis, biglang sabi ng ina. Dahil sa tanong na iyon, nakakuha ng mas maraming pares ng nakatitig na mga mata sina Steven at Camila. Napatingin si Camila sa nanay ni Steven. Mayroon akong payat gene. Isa pa, kahit buntis ako, nakakain pa rin ako ayon sa pangangailangan ng katawan ko at ng batang dinadala ko. Regular pa rin akong nag-eehersisyo. Kaya naman maganda pa rin ang katawan ko, sagot ni Camila. Umikot ang mga mata ng ina ni Steven. What the hell? May balak ba siyang magpaliwanag o gusto niyang magpakitang gilas? Habang inihahain ang pagkain, sina Camila at Steven ay patuloy na nakakakuha ng maraming tanong mula sa iba. Ay, oo, hindi mo dapat makilala itong magandang babaeng nakaupo sa tabi ko, sabi ng ina ni Steven. Napabuntong hininga si Steven. Di pa rin siya sumusuko, kumbaga. She came all the way here from London just to fulfill my invitation to have dinner together. And, of course, to chat with Steven. After dinner, uuwi ka na at magkakasama sila, she said. Ang kanyang titig ay nagbigay ng mapang-asar na titig. Maging ang mga labi nito ay nagpakita ng mahinang ngiti kay Camila. Mom, nagsalita si Steven. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay Ivana na tahimik. Tahimik ka lang, tanong ni Steven. Nagulat si Ivana dahil bigla siyang kinausap ni Steven. Diretso ang titig nito sa kanya. Napakatalim, lalong gwapong lalaki. Namula agad si Ivana. Hindi naman masama kung ang lalaking ito ang tawagin na pinakagwapong noble son. Hindi naman masama kung crush niya ang lalaking ito simula pagkabata. Wala ka bang kahihiyan, miss? Kung ano man ang pangalan mo, wala akong pakialam. I have a girlfriend. I'm 100% sure you know about that. Pero tinutupad mo pa rin ang imbitasyon na ibinigay sa akin ng nanay ko, sabi ni Steven. Steven, hindi makapaniwalang tumingin kay Steven ang nanay at tatay ni Steven. Paano nasabi ni Steven iyon kay Ivana? Napakawalang galang at masasakit na salita ni Steven. Nang makita ang pagmumukha ni Ivana, alam nilang labis na nasaktan si Ivana. Ngunit sinubukan ng babae na huwag ipakita ang kanyang galit. Ang paraan upang mabawasan ang galit ay napaka-elegante at classy. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko siyang maging manugang. Si Ivana ay perpekto, mula sa isang napaka-impluwensyang marangal na pamilya sa kanyang bansa. Napaka-malasakit sa edukasyon, napakataas ng kanyang pagkatao, palakaibigan, maganda. Ano pa ba ang kulang?
Steven, pinili ko ang pinakamahusay sa halip, pinili mo ang isang babae na hindi malinaw ang pinagmulan. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Saway ng nanay niya, walang pakialam si Steven. Tita, ayos lang. No need to scold your son. Naiintindihan ko naman talaga ang galit ni Steven. Ngunguso si Steven, pati ang babaeng ito ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Di man lang siya close sa akin. How dare? Steven, I'm sorry, pero wala talaga akong masamang intensyon sa iyo at sa iyong manliligaw, na napakaganda at kaakit-akit, ani Ivana. Nagsimula siyang magpaliwanag para hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon naman ang nanay ni Steven ay napabuntong hininga nang marinig niyang pinupuri ni Ivana ang kalaguyo ni Steven, kahit si Steven mismo ang nang-insulto sa kanya. Tingnan mo, siya ang pinakamagaling. Anyway, bukod kay Ivana, hindi ako papayag. Matigas niyang sabi. Si Camila mismo, natahimik siya. Kailangan niyang aminin na namangha siya kay Ivana. Gaano kagalang ang babaeng ito kay Steven, na napakatalino. I really don't understand this narcissistic man's train of thought. Why refuse an arranged marriage with the perfect woman? So weird. Iyon ang iniisip ni Camila sa sandaling iyon. Puro ako dumating dahil sa magandang loob na tuparin ang imbitasyon ng iyong ina, na talagang gustong sumama sa akin. I really respect her, so, please don't misunderstand. I have absolutely no bad intention na agawin ang posisyon ng lover mo. I instead hope na kayo at ang iyong magkasintahan ay magpakailanman. Ivana, huwag kang magsalita ng ganyan. Masyado kang mabait, sabi ng nanay ni Steven. Anyway, I only approve of your relationship with Steven. Itong walang hiyang babae, don't you worry. I'll deal with her later. Everything will be according to plan. Ina, natupad ko na ang pangako ko. Dinala ko ang manliligaw ko sa iyo. Bakit mo pa ako pinipilit? Malaya na sana ako sa arranged marriage na pinaplano mo, ani Steven. Hindi, nagbago ang isip ko. Itong babaeng ta. She doesn't deserve you at all, Steven. Ayoko nang makita pa ang mukha niya. This is the first and the last. Napatingin si Camila kay Steven. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Hindi niya akalain na ganito pala ang mga problemang panloob na kinakaharap ng mayayamang pamilya. Medyo komplikado rin sila. Mrs. Richards, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Camila. Ngumiti siya sa ina ni Steven. What? Can you go right now? I don't approve of your relationship with my son. You're just a slut. If you are not a cheesy woman, how could you conceive outside of marriage? You are so unworthy ng anak ko. Simula ngayong gabi, ayoko nang malaman, maghiwalay na kayo. Naikuyong ni Steven ang kanyang mga kamao. Hindi ko akalain na magiging ganito kagulo. Tungkol naman kay Camila, laking gulat ng babae nang marinig ang sinabi ni Mrs. Richards sa kanya. Bilang isang taong hindi mahilig mapahiya ng ganyan, syempre, hindi talaga tanggap ni Camila. Gustong-gusto niyang kagalitan agad ang babaeng ito. Hold on, Camila, kumapit ka lang sa galit mo. It's for your $20,000. Sandali pa, harapin mo ang nakakainis na sitwasyon na ito ng malamig ang ulo. Binalaan ni Camila ang sarili. Pareho kaming nagmamahalan ni Steven. Regarding my pregnancy, we had planned it. And I'm sorry, madam. Masyadong hindi totoo ang sinabi mo. Hindi ako slut, bilang isang babaeng may mataas na klaseng tulad mo. Hindi mo ba binabantayan ang iyong bibig? Tinatawag mo ang mga tao sa mga masasakit na salita. Ang hapunan ay talagang tense at hindi komportable para sa sinumang dumating sa oras na iyon. Maging ang tiyuhin at tiya ni Steven ay naging hindi komportable. Dumating sila dahil curious sila kung sino ang buntis na girlfriend ni Steven. Ngunit pareho silang nakakapanabot na makita ang debate sa pagitan ng pamilyang ito. Parang nanunood ng mga drama sa TV. Habang si Steven naman ay gulat na gulat. Iyon ang pinakamatinding batikos na natamo ng kanyang ina. Gayon din sa iba pa, tinakpan pa ni na tito at tita ang mga nakanganga nilang bibig sa tapang ni Camila. Wow! Ang babaeng ito! Ibinaba ni Steven ang kanyang ulo. Tinakpan ng kamay niya ang labi niya na ngayon ay bahagyang ngumisi. Dahil talagang wala pang nang ahas na suntukin ang kanyang ina ng ganoon. Pero Camila, kawili-wili, ikaw, ngumiti si Camila. Again, I deeply apologize, madam.
You are insulting me, and I have the right to defend myself. I really have no intention to bring down your pride. Same with the future daughter-in-law that you really want. Ako din, nirerespeto talaga kita, pero hindi ibig sabihin nun, tatahimik na ako kapag ibinaba mo na ako. Tumayo ang nanay ni Steven. Galit na galit siya, tinuro niya si Camila. You, umalis ka nga dito, pinapalayas kita, you really don't deserve to be here and have dinner together with the nobles. Umalis ka na dito. Kalmado pa rin si Camila. Hindi naman siya nagagalit. Bumangon si Steven. Inabot niya ang kamay niya. Inaanyayahan si Camila na bumangon. Hinawakan ni Camila ang pagtulong. Mom, sapat na lagi mong inaayos ang lahat ng bagay sa buhay ko. Para akong robot mo. Tungkol dito, binabalaan ulit kita, inay. Huwag mo akong iset up. Mahal ko si Camila, at siya lang ang magiging akin. Future wife. Hindi yung babaeng yun, mariing sabi ni Steven. Let's go love. Aalis na tayo dito. Ayokong mainsulto ka ulit. Tumango si Camila at mabilis na umalis doon, kasama si Steven. Ang ina naman, nagagalit siya dahil mas ipinagtanggol ni Steven ang bastos na babae. Kahit nakita ni Steven na neinsulto rin siya. Steven, huwag kang bastos. Bumalik ka na dali at hayaan mong umalis dito mag-isa yang babaeng yan. Sumigaw siya, pero hindi sumagot si Steven. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Camila hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ng kanyang ina. Hahabulin sana sila ng ina ni Steven, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Hold your anger, we're having guests. Don't act like a immoral woman, sabi ng mister, nagbabala sa asawa. Galit na galit ang asawa niya kaya binago niya ang ugali sa harap ng mga bisita nila. Pero siya, gawin mo ang sinasabi ko, mariing sabi ng asawa. Sa wakas, sumunod na lang si Mrs. Tumingin si Mrs. Richards kay Ivana. Ivana, sorry sa ginawa ni Steven sa'yo. You don't need to worry. Anyway, ikakasal na kayong dalawa. Iiwan na ni Steven yung babaeng yun. Sooner or later, ipaubaya mo na sa akin ang lahat, sabi ni Mrs. Richards. Napangiti na lang si Ivana. Ngayon ay nasa isang lugar sina Steven at Camila. Sa yate, sa gabi, nakatingala sa kalangitan sa gabi. Nagkataon, maraming bituin dito. Hindi pa rin nagsasalita sina Steven at Camila simula nang umalis sila sa tirahan ni Steven. Tahimik na sumulyap si Camila. Tumahimik siya. Ano ang iniisip niya, pero sa itsura niya, kahit walang ekspresyon ang itsura niya, pero ang tingin sa mga mata niya. Siguradong nanlulumo siya. Matapos ang mahabang katahimikan, sinubukang magsalita ni Camila. Medyo matigas din ang ulo ng nanay mo. Kung lumayo ako, sorry. Inamin ni Camila ang kanyang pagkakamali. Kahit na napaka-prestihiyo nito, pero naisip niyang walang masama kung humingi ng tawad. Nang marinig ang sinabi ni Camila, sumulyap lang si Steven. I'll transfer it to you later. You've done your job pretty badly. Sa karaniwan mong account number, di ba? Tanong ulit ni Steven. Kumunat ang noo ni Camila. Alam niya ba ang account number ko? Oo, sagot ni Camila kung. Akala niya alam na ni Steven. Kahit na ang alam ni Steven ay account number ni Amara. Okay, I will directly ask my financial worker to send it to you. Sige, nilaro ni Steven ang phone niya. Tinatype ang kanyang financier na ipadala ang pera kay Camila. Tapos na, tumango lang si Camila. Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pera ngayon. Kaya hindi niya ito sinuri. The woman is perfect. You're so weird. Marrying her would be really a blessing, biglang sabi ni Camila. Nang marinig yun ay napabuntong hininga si Steven. Tiyak na nagpapanggap na naman ang babaeng ito. Kung tutusin, hindi siya sincere kung ako ay nobyo. Kitang-kita ko ang emosyon niya nang sabihin ni Mom na babagay sa akin si Anya. Hanggang kailan niya gustong ipagpatuloy ang pag-arte. Hindi ako interesado sa mga babae. Nakakainis sila. Medyo nagulat si Camila, pero tumango ang babae. Oh, I see. You're gay after all. Now it's makes sense, napakadali niyang sabi. Hindi niya namalayan na nakatingin na pala sa kanya si Steven na may pagtataka at hindi pagsang-ayon. Ano ang sinasabi mo? Sabi ni Steven na may iritasyon na boses. Tumaas ang isang kilay ni Camila. Ano, sabi mo hindi ka na-attract sa babae diba?
So I'm assuming you're gay. Bakla ka ba? Of course not, kinumpirma ni Steven. Itong babae, how dare she said na bakla ako. Nakalimutan ba niya na magkatabi kami? Nag-alinlangan pa si Camila. Totoo ba? I'm so doubtful. Such a beautiful woman alone cannot interest you. Kaya naisip ko na mga gwapong lalaki lang ang makaka-interes sa'yo, ani Camila. Hindi nakikita sa mukha niya na mali siya. At mas ikinairita lang ni Steven. Bawiin mo ang sinabi mo kanina, sabi ni Steven sa mababang tono. Nagbabala siya kay Camila. Sa kasamaang palad, hindi mahuli ni Camila ang signal. Nanatiling diretso ang mukha niya. Tumangala si Little. Mukhang natigilan nang makita ang isang kumpol ng mga bituin sa langit. Hindi na namalayan ni Camila na nilapitan siya ni Steven. Kahit sa likod lang niya. Kusa namang ikinulong ni Steven si Camila sa pagitan ng kanyang mga katawan. Bahagyang nakaramdam ng init sa likod niya, lumingon si Camila. At laking gulat niya nang bumangga ang mukha niya sa malapad na dibdib ni Steven. Namula agad ang pisngi niya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kahihiyan. Ito ang kanyang unang matinding pakikipag-ugnayan muli sa isang lalaki sa loob ng maraming taon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Lune. Ikaw, anong ginagawa mo? Umalis ka sa harapan ko, sabi ni Camila sa iritadong tono. Pilit na tinutulak ng magkabilang kamay niya ang matipunong katawan. Ngunit ang mga pagsisikap ni Camila ay walang kabuluhan. Hindi niya maigalaw ang katawan ni Steven kahit isang pulgada. Bakit ang lakas niya? Ibinaba ni Steven ang kanyang ulo. Nagkatinginan sila ni Camila iba ngayon. Mapanghamon ang mukha ni Camila. Sa bagay, walang takot sa mukha niya. Ano ba? Bilasan mo, lumayo ka sa akin. Akala mo ba matatakot ako kung frituhin mo ako ng ganito? Hindi naman. Alam ko na ang sikreto mo, na bakla ka. Nanlaki agad ang dalawang mata ni Camila. Anong nangyari?